Sa week 5 natin, ang lesson na natutunan natin sa week 5 is about area, perimeter, circumference, how to find those things. So, first, perimeter is yung lahat ng sides. So, sa mga military, pag sinabi nilang check the perimeter, inaano nila dun yung lahat ng side ng mismong location nila. So, hinahanap lang doon is sum of side. So, lahat ng side mo, yun yung perimeter. Yung area naman, yun naman yung loob ng side mo. Pagdating naman sa circle, ang tawag sa perimeter version ng circle is circumference. Yung mismong singsing yung circumference. Tapos yung area ng circle, yung loob. So, area is similar din sa polygon. Yung mga shape na equal. So, paano natin ito ma-apply para hanapin yung area o perimeter ng any shapes? Mag-start tayo sa mga basic. Tulad ng square. Pag sa square, equal lahat. So, lahat ng angle is equal. Kung hanapin mo lang yung perimeter niyan, so, magiging 4 lang. So, 4 times side. So, 4 times side, 4 times 2, ilan yun? 8. So, 8 lang yung perimeter. Ganun lang hanapin yung perimeter. Add mo lang yan. Paano naman pag hindi siya squared? Paano kung rectangle siya? Ay, rectangle. Yan, paano to? Pag ganyan, dahil equal naman yung each side, so magiging 2 times na lang siya. So, pwede mo siyang add 6 plus 4 is 10. Yun na, 10 na yung perimeter mo. Or, dahil tigda times 2 yung per each side. So, yung side 1 times 2, side 2 times 2. Ganun lang. Tapos, add, summation. Tapos, may ganitong sign submission yun. Magsasum na. Sa area naman, nung paano natin hanapin to is yung length and width. So, yung tangkad and yung taba ng shape. Kaya times mo lang yung dalawang yun. So, 2 times 3, 6. Ganun lang. Makakuha mo na yung loob niya. Kunyari, 3 dito. So, 3 doon. Tapos 2 dito. Ganun lang. Ay, 3 rin dito. So, ganyan lang. 2. Hati sa 2, hati sa 3. So, 6 lahat to. Yung mismong loob yung hinahanap natin pag area. Ano naman pag triangle? Sa triangle naman, sinusundan natin yung rules ng square. Kasi yung square yung pinakamadali. Box. So, kunyari may triangle ka na right triangle. So, automatic, ang kalahati ng right triangle mo is box. So, automatic, square din yan, pero kalahati lang. So, gamitin natin yung ng squared, pero kalahati lang. So, imbis na length and width, pero same din yung meaning nun is yung height and base. Height times base over 2. So, yung yung length and width, kalahati. Kasi kalahating box lang siya. Tapos, pag nakaka-encounter ka ng mga box na triangle na hindi right triangle, gagawin mo lang siya right triangle. Kunyari, ganyan. Hindi siya right triangle. Gagawa ka ng imaginary line para maging right triangle siya. Tapos, ang magiging height mo nun yung sa gitna. End of the story. It's just a squared. So, ito na yung magiging height mo yung gitna na to. So, height, base. Ganun lang. Or, paano pag ganito? May ganito ng triangle din.
Ano ba to? Paano ba drawing yan? Ganyan. Ganyan, may ganyan triangle. Drawing ka lang ng imaginary line. Gagawin mo lang siyang right triangle. Ito na yung height and base mo. Ano lang, tapos di-divide mo lang sa 2. Pag hindi yung triangle mo, hindi right triangle, gagawin mo siyang right triangle. Para magamit natin ito formula. Height base over 2. Ngayon, lumipat na tayo sa circle. Sa circle, imbis na perimeter, sum of lahat ng side. Pi, gagamit na tayo ng pi. So, circumference mo yung side is 2 pi r. So, dalawang pi times radius. Tandaan nyo yung radius is kalahati ng diameter. So, kaya papalagi mo lang sa calculator, 2 pi. Tapos, enter mo na, tapos times mo na lang yung radius. Para naman sa area ng circle, sa area naman ng circle, lalagyan mo na ng square. So, area equal to pi r squared. So, kung yung, unahin mo muna to, r squared, tapos times mo na lang sa pi. Ganun lang siya. So, para di kayo malito sa dalawang formula na to, kasi yung 2 lang yung lumipat, napunta lang sa taas ng r. Pag merong narinig mong pi r squared, parang squared, automatic isipin mo na area yung hinahanap dun. Pero pag walang squared, sa flat lang na 2, parang dalawang pi, pag tinimes mo sa r, so dalawang radius din. So, parang diameter lang to. So, pag flat na 2 lang yung una, automatic circumference. Paano naman yung mga shape na complicated, like hexagon? Ito pinakita sa amin to ni ma'am. So, hexagon. Hexagon ba tawag doon? Hexagon. Yun, yung ganyan. Meron yung parang center. Tapos, pwede mo siya gawing triangle lahat. Tapos, yung isang triangle, pwede mo siya gawing right triangle. Pwede mo na siyang gamitin ng height base over 2 para makuha yung area. Tapos, bilangin mo kung ilang triangle siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapos, times 8 mo lang. Para makuha mo yung area mismo ng hexagon. Ngayon, pag perimeter naman, add mo lang lahat. Dahil pare-pareho lang naman sila na side, yung sa ilalim. So, side times 8 sila, 8 times side. Ganun lang yan. Pag perimeter yung hinahanap mo. So far, yun pala yung nagdag sa math sa week 5. I mean, meron pang iba na tulad ng kay Sir Melo sa math 5. Kaya lang more on history yan eh. Yung set theory. I don't think that be helpful.